Frontal system, balik muli sa extreme northern zone. So asahan ang mga localized thunderstorms. So umiiral ngayon dyan sa Batanes, Cubong Islands, sa ilang bahagi ng Ilocos Norte at Cordillera Administrative Region. At patuloy pa rin na manipis ang intertropical convergence line sa bahagi po ng Mindanao area. Karanas pa rin ng mga ilang kaulapan sa bahagi nito ng west portion sa Visayas at Mindanao at Palawan area nitong maghapon. Pero nalalabi naman sa patuloy pa rin ang maalisang kapanahon, dulot pa rin ang isalis na magpapatuloy pa rin this whole week. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 3, 2024. Ang oras nating voice for umaga ay alas 11:09 na o 10 na ng umaga. Kasalukuyan nakakaranas ng violent thunderstorms sa Batanes, Cubong Islands at mahigit sa 276 o 277 na po ang total lightning strikes na detect ng aking lightning detection system dito sa bahagi ng Ilocos Norte at sa karagatan ng Batanes, Cubong Islands. Well, dahil na aking unang headline ay may frontal system po na umiiral na naman dyan. At cluster, kaya nagkakaroon tayo ng mga violent thunderstorms dyan. At syempre, dahil sa iselis nga po na nagsasalubong na naman sa kanya, kaya nagbubunsod ang mga ganitong violent thunderstorms. Pero nalalabi pa rin naman sa patuloy pa rin tayong magiging malinsangan ha. At ilang maulap lamang at inasang mga kalat-kat na pag-ulan sa may kaluran pa rin ng bansa gaya kahapon. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 3:11 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.4 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin ang init na na-record sa amin kahapon ng hapon at 2:15 PM na umabot ng 36.5 degrees Celsius na grabe ang air temperature. At since walang updated si Pag-asa, wala tayong may re-report sa heat index ni Pag-asa or maaring itinigil na po ni Pag-asa ang pagre-report para sa init factor dahil kung natatandaan pala natin ay nag-declare na ng tag-ulan si Pag-asa. Kaya ang heat index lamang namin sa Caloocan ang maire-report ko since kahapon nakapagtala kami ng 52.4 degrees Celsius na pinakamataas na heat index na naitala namin sa Caloocan. So kung i-approximate natin sa buong Metro Manila ay anasahan natin o sa iba't ibang banig ng Pilipinas ay concluded na mataas pa rin ang ating temperatura na umaabot ng mahigit sa 49 degrees Celsius ang heat index. Samantala sa ating PH extremes in past 24 hours, pagdating naman sa air temperature nangungunap uli ang Tugigaraw na may 37.4 degrees Celsius ang grabing init na naman sa kanila. At kung nakita niyo sa contour map na pinost ko kahapon, makikitang nangunguna nga ang Tugigaraw sa may pinakamataas na naging temperatura. Kung ang pangalawa namin kami sa Caloocan na may 36.5 degrees Celsius na grabing init. Sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary at 18.4 degrees Celsius. At pagdating naman sa Inulan ay ang Clark Air Base nakapagtala sila ng 69mm na total rainfall dahil din sa may ibang cluster pa rin ng kaulapan sa may bahagi ng Kaluran o ilang southwesterlies. Pero kukunti lamang yon dahil nga po under transition pa nga tayo. Sa ating outside humidity, bahagyang mataas pa rin ang ating relative humidity at 70% at bumababa ng 5% since last hour. So kung mataas ang temperatura natin ngayon, medyo sticky na alinsangan na naman tayo mga folks. So expected halos mas doble ang magiging init pandaman na naman natin at sa ating atmospheric pressure ay nasa 1,008 hectopascals na nangangahulugan na medyo may nangangambang localized thunderstorms na naman sa Metro Manila kaya kahapon at bumababa ito ng mabagal since last hour. Ay low tide status natin ay medyo pa-low tide pa lamang so medyo mataas-taas pa ang level ng karagatan dyan. May 3 hours and 28 minutes pa to low tide o 2:34 PM. Gano bang expectancy ng taas ng high tide nito? Well, wala pang 1 meter o pinaka-peak lamang ay 0.9 at inaasahan na sa 0.3 meters mamaya kapag nag-low tide. So medyo layo-layo muna kayo sa bandang West Philippine Sea dahil medyo babaw-babaw lamang ang level sa karagatan ng Manila Bay.
Medyo moderate din ang ating air concentration at dahil medyo hazy ang ating paligid, so magmask po tayo sa mga sensitibong mga baga. At alamin natin kung yan ay dahil lang sa thermal inversion or mayroong kakaibang pollution o particles na detect ang ating air quality monitoring sa Caloocan. Hopefully ay pollution lamang yan, so magmask po tayo mga folks. At sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:22 PM. At sa pag-moonrise and moonset at may 15% illuminated na po, na waning crescent, almost hindi na natin masyado makikita ito. Typically, madaling araw lamang ay kasalukuyang nasa elevation of 54 degrees. So, nag-moonrise ito kaninang 3:08 AM at kinabukasan na ng madaling araw ito lulubog at kinabukasan, mamayang hapon pala, rather, ito lulubog ng 3:08 PM at 3:13 PM po ito lulubog. So palubog pa lamang siya, mga bandang alas 3 pa po ng hapon ito lulubog. So yun po ang malinaw dyan. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging partly cloudy dito ang ating maghapon at mga localized thunderstorms pa rin na may 100% chance na ulanin. Malamang gaya lamang yan kahapon sa may bandang Quezon City. Lagi ko lamang binabanggit kapag hindi sa Caloocan, maaaring karating Caloocan sa may Quezon City, Taytay, hanggang Antipolo. Kung katimugan naman, bandang Cavite, Parañaque hanggang Tagaytay. At sa norte naman, bandang Valenzuela, North Caloocan o San Jose del Monte, Bulacan. Typically, yan yung mga karating sa Caloocan ang maaring ulanin na may localized thunderstorms kung hindi man pumasok sa aming sa Caloocan ang eksaktong forecast. Ganon din bukas, bukas ng Martes, magiging partly cloudy maghapon, na may mga localized thunderstorms pa rin ang asahan. 80 to 81% naman ang chance ng uulanin. So medyo mga scattered rain showers pa rin ito at localized thunderstorms ang aasahan pa rin natin ngayong araw hanggang bukas po yan ng Miyerkules. Ng Martes. So kung titingnan natin ang whole week ng aasahan na forecast, madalas po ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms hanggang sa susunod na weekend. So mukhang madalas-dalas na ang makakaranas tayo ng mga ilang scattered rain showers ko. Well, assume na natin po yan dahil nga po ay unang linggo na nga po ng June yan. Asahan na mas dadalas na ang mga isolated and localized thunderstorms. At pag nagtuloy-tuloy yan hanggang second week, ay doon na natin masasabi na tapos na o pagtatapos ng onset ng dry season. At panigurado, mga approximate kung matapos man siya ng June 14 o 15 ng susunod na linggo ay automatic. Pagkatapos ng June 15 ay yun na ang inaasahang pagtatapos ng onset ng dry season. So doon na natin talaga masasabi na tag-ulan na starting June 16 onward. So yan ang malinaw sa mga nagtatanong kailan yung approximate na second week na yan. So, inulit ko, kung hindi magtatapos next week ng Friday ng June 14, naasahang magtatapos ito by June 15, 2024 ang onset. So, masasabi na natin tag-ulan na starting June 16 onward. So, malinaw yan ha. Diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang frontal system nito, may front o nagkaroon tuloy ng medyo shear line sa pagitan na ito dahil nga po sumasalpok na naman siya sa may easterlies dito sa silangan ng dagat Pasipiko na naman. So parang style ng amihan season na sumasalubong ang malamig na hangin at nagdudulot po ng makakapal na kaulapan dito o trough system ng frontal system at nagdudulot po ng violent thunderstorms ngayon na kasalukuyang umiira dyan sa may bandang Batanes Group of Islands. Dami na ang buong Ilocos Norte, yan sa may bandang Lawag, Ilocos Norte. Dyan din sa may bandang Apari at bandang Santa Ana, Cagayan at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Despite na nagkakaroon ng localized thunderstorms dyan, habang bumababa ay nagiging katamtaman ang lagay di sa may bahagi nga po ng Ilocos Sur. Pababa na yun ang bandang pa-Central Luzon, kasama na ang La Union, Pangasinan, Zambales, at Pampanga area. Siyempre, kasama na ang mga Nueva Ecija dyan sa parte na ng Central Luzon. So, mas maaraw at malisangan po ang mas iira sa inyo dyan. Except lang sa may bandang
dito sa kaduluduluhan nga po ng bandang Lawag, Ilocos Norte at Batanes Group of Islands. Diyan, mas nakakaranas sila ng mga matitinding mga localized thunderstorms at mga biglaang buhos ng ulan. Ingat na lamang kung biglaang magkaroon ng flash floods dahil malalawak po at napakataas po ng water vapor sa area na yan. Kung sisilipin natin sa ating water vapor monitoring, ay napakataas po na above 50 millimeters po ang dala nito dito sa may bandang Batanes Group of Island. Pero pagsapit ng bandang Apari o Pagudpot o Lawag, Ilocos Norte, medyo mga moderate and some heavy rain showers lamang. So, typically, ang pagitan na yan, ng shear line na yan, ay nagdudulot na mga localized thunderstorms. Violent po na thunderstorms. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan, baka tamaan po kayo ng kidlat dahil napakamatatalim po ang pagkidlat ngayon. At mula sa bahagi nga po ng Central Luzon, kakabanggit lamang papasok ng Bulacan at Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon at Calabarzon. Damay na ang buong Bicol region, kaya kahapon ay magiging katamtaman, maaraw at humid na temperatura ang maaasahan na naman natin, kagaya lang din kahapon. Pero pagsapit po ng hapon o gabi, asahan ang mga forecasted and isolated na may kasamang localized thunderstorm sa hapon po at sa gabi. Dahil pag na-accumulate po, tumaas na naman ang water vapor, ay pagdating po ng hapon ay lumalamig yan at nagkakaroon ng oversaturation na magdudulot ng biglaang pagbuhos ng ulan sa iba't ibang panig dito sa may bahagi ng Bulacan o Quezon City, Taytay o kung hindi man sa amin sa Caloocan kasi malapit sa amin sa baybayin eh. So typically bandang Quezon City ang uulanin niya sa hapon na may mga localized thunderstorms, ilang bahagi ng Taguig pababa ng Makati all the way hanggang sa may bandang Cavite at bandang Calamba, Laguna kung sakaling pumasok ang localized thunderstorms. Swertehan na lamang kami case to case kung aabutan din kami sa Caloocan, hopefully para naman lumamig dahil napakagrabe po ang temperatura naming nararanasan sa Caloocan. At kasama na ang Bicol region at buong bahagi ng dyan sa parte ng Mindoro, magiging malinsangan na naman tayo dahil kung titingnan natin sa contour map, nangunguna na naman ang bandang San Jose na humihigit sa 35 degrees Celsius ang temperatura. At sa Bicol region naman ay ang bahagi nga po ng Legazpi ay nangunguna naman sa above 35 degrees Celsius na naman ang temperatura. And the rest ng Bicol region, katamtaman ang lagay ng ilang partly cloudy lamang at ma-humid at mataas din ang heat indexes dyan. Inulit ko dahil meron tayong stilis pa rin na patuloy na magpapahumid sa silangang bahagi ng bansa na magpapakabot sa sentro nito ay halos maghapon ay humid at mataas ang ating inaasahang heat index. Kabilang na ang bumagi ng silangan ng Visayas, Central Visayas, at pagdating ng bandang kanluran ng Panay Island at Negros Region, magiging partly cloudy po ang medyo iira dyan at sa bahagi nga po ng Palawan area. Well, dahil medyo may manipis na intertropical convergence line pa rin tayo na medyo umiiral dyan sa parte ng Mindanao area. At yung ITCC na yan, nagdudulot pa naman ilang cluster ng kaulapan sa may kanlurang bahagi dahil medyo may mga ilang nakakalusot dito na southwesterly wind flow. Yan, yung parte na yan. Kaya nagkakaroon ng medyo accumulation ng water vapor, especially sa may bandang Brunei. Papasok niya ng bandang Palawan at west portions ng Mindanao. Nagsasalubog dyan sa pagitan ng namumuong ITCC line. So nagkakaroon ng scattered na accumulated na cluster na magdudulot po ng mga kalat-kalat na ulan na may ilang localized thunderstorms ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, maging ang isla ng Hulusulu, pero pagpasok ng bandang Maguindanao hanggang Sorsogon ay katamtaman at maalinsangan muli ang panahon. Damay na ang buong bahagi ng Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Mindanao, maging sa bahagi ng Surigao del Norte. Partly cloudy to mostly cloudy, medyo iiral sa bahagi ng Dinagat Island hanggang Siargao, pero papasok ng bandang Bayugan City ay bandang Surigao del Sur, medyo katamtaman maaraw at klaro ang ating himpapawid. So yun lamang po ang magiging analysis natin. 80% pa rin ang buong bansa. Magiging mas maalinsangan at humid ang ating maghapon sa unang Lunes ng June 2024 ay magiging katamtaman at humid ang mas mangunguna. Isolated lamang pagdating ng hapon ang mga kalat-kalat na ulan na mga nabanggit ko na dudumugin lalo na sa ilang bahagi ng Metro Manila mula Quezon City hanggang Antipolo area. Since wala tayong panibagong at tropical disturbance na namomonitor, so diretso muna tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Wala din sa ating West Pacific Basin ay wala naman tayo nakikita na major trough
Maliban lamang sa may bandang na nabubuo ng frontal system na to at shear line na nagkaroon ng medyo mababa o low pressure area dito. Yung shear line na yan o pagitan ng frontal system nagdulot ng mababang atmospheric pressure. Pero sa ngayon ay mababa ang tsansa na maging isang invest dahil medyo scattered o pakalat na slant line ito. So wala siyang masyadong upward low convection. Pero mababa ang atmospheric pressure. So asahan na malalakasan ng pag-ulan sa bahagi ng yan. Pero sa ngayon ay wala tayong namamataan pa rin despite na meron tayong binabantayan. May mga at least mga around 15 hours na lang ang natitira na analysis natin kung itong binabantayan natin sa may southeast ng Guam ay magiging isang invest. Ayun, no? Sa east ng Mindanao sa labas ng ating PAR pa rin. Well, kung pagbabasahin naman natin yung ating favorable, kung nanatiling favorable ang wind shear ng paligid nito, yes, mataas pa rin ang favorable niya. So mataas pa rin ang potential na may mabuo dyan at sa convergence na ating binantay ng isang araw ay nanatili pa rin mataas. Bagamat scattered at hindi pa rin siya nagkakaroon ng improved upward low convection. Pero yung aloft niya, yung vertical aloft niya ay medyo maintain pa rin niya kahit papaano. Mahina lamang ito at medyo sabog pa dahil embedded pa ng intertropical convergence line sa area na to. Yung ITCZ nga po. Kung natatandaan nyo, extend yan na mahaba po yung ITCZ line na yan ha. Yan. So, yung ITCZ line na yan, depende na yan kung magkakaroon ng cyclonic circulation, dulot ng Coriolis effect, ay doon natin malalaman kung magkakaroon ng upward low convection. Sa ngayon, napakahilaw pa, hindi pa natin masasabi sa ngayon, ito ay mag-i-invest. Pero mataas kasi sa ngayon ang kanyang convergence. Yung kontrahangin sa kanya, o yung mainit na hangin, ay nanatili ring mataas na nagsasalubungan pa rin silang dalawa. So, meron pa rin siyang possible progress na maging isang invest anytime. So, nanatili natin siyang babantayin pa rin dahil sa ngayon ay napakaliit pa na maging isang invest ito sa ngayon. Obserbahan lamang natin dahil manatiling tumataas ang kanyang vorticity, nagmo-moderate ang bahagi ng ito. So, titingnan natin kung magkakaroon siya ng konting progress. Well, after 15 hours siguro malalaman natin at kung kailangan nating mag-reset ng observation o tuloy nang nating masasabi isang trough lamang na nag-embed sa intertropical convergence zone. So, all in all, wala pa rin tayong aasahan na sama ng panahon this week hanggang sa buong 5 days, 3 to 5 days ngayong week na ito. So, wala pa rin tayong aasahan na tropical disturbance. Pero yung pag-alon, mataas po sa may bandang Batanes Group of Islands ha. Ingat po sa mga manginsta natin dyan just in case mataas, umabot ng 1.25 meters po yung alon. Pero the rest ng bansa ay mukhang okay naman. Pwede po tayong lumayag dyan dahil wala naman tayong nakikitaan na gale warning at mataas na pag-alon ngayong araw. So, maliban lamang sa may bandang Batanes Group of Islands, umaabot ng 1.25 meters ang taas ng alon. So, yun lamang ang medyo iiwasan natin. At sa mga computer models, so far, medyo traffic conditions lamang. At makikita natin yung southwesterly wind flow, unti-unti na pong nagpo-45 ha. Ayan o. At pagpasok ng next week, ayan o, by between ng forecast niya, June 6 hanggang June 10, yan, unti-unti nang lumalawak o dumadami na unti-unti yung southwesterly turning into southwest monsoon na naman. So, ditong buong linggo, dahan-dahan na siyang nagde-developing yung hangin na nagagaling dito sa may bandang Indian Ocean at Australia region. Unti-unti na siyang lumalakas, unti-unti, dahan-dahan. At pagpasok nga po ng second week, nakikita na natin sa satellite yung daloy na yan ng southwest monsoon na. So, yun lang po. At doon natin aantayin na kapag nagkaroon na tayo ng mataasan na pag-ulan. Siguro mga at least between 50 mm nitong week hanggang sa pumasok ang second week nga po between May 10 hanggang May 15. Then titingnan natin kung yung volume ng pag-ulan mula May 10 to May 15 mag-aabove na siya ng 50 mm at least. Titingnan pa rin natin at kung magkaroon kami ng pag-ulan dyan sa Caloocan between May 10 to May 15 na malalakas na, ay doon pa lang natin talaga conclude ay pagtatapos ng onset ng hot dry season na. Masasabi na natin southwest monsoon na po
o habagat na po ang dumadaloy mula sa tibok kanluran ng ating bansa. Sa ngayon, sa mga computer models, yung forecast range ito hanggang June 10, 2024 ay wala pa naman tayong nakikitaan. ITCC lamang nakikita natin dito. So medyo may mga ilang trough na nakikitaan tayo dito. Pero wala tayong nakikitaan pa na tropical disturbance. Maging kay ECMWF. Pero kay NABGEM, medyo aggressive po yung forecast ni NABGEM. At ito, nakikitaan nga po na naging isang low pressure area po. Nag-invest siya at naging low pressure area. Pero mukhang nawawala na naman ngayon. Medyo may low pressure area na bahagya pong nakikitaan dito. Pero napaka-insignificant pa niya para maging invest ito dahil kay NABGEM pa lamang nakikitaan. Pero sa ibang forecast, wala naman. Maging kay GEM, wala. O intertropical convergence zone lamang o trough na clouds na namumulamang dyan dahil sa embedded ng ITCC. Yun lamang ang sa ngayon nakikita natin hanggang June 10, 2024 pa. So, just in case, manatili natin babantayin yung ITCC line niya dahil anytime, bigla na lamang magkakaroon ng Coriolis upward low convection anytime na magdudulot nga po ng inverse convergence. So, sa ngayon, wala po. So, hopefully this week, wala tayong aasahan na tropical disturbance. O, gaya na ating inaasahan, nag-declare na nga po ang MWSS at Maynilad yata na magkakaroon na ng ilang rotational na cut off sa supply ng tubig. Ang ibang rason lamang nila is magkakaroon lang daw ng maintenance. Pero hindi naman nagsisinungaling ang data dahil sa latest ng anggatan natin ngayon ay nasa negative 4.36 meter na po ang critical below level niya. At mula sa 179.07 meters kahapon, ngayon ay nasa 178.88 meters na lamang po, na which is maaari nang pumasok na tayo sa water crisis. Kaya asahan na magkakaroon po ng rotational din ng pagwala ng supply ng tubig. So typically, inaawas yan tuwing gabi. Siguro mga bago maghating gabi or mula hating gabi hanggang madaling araw na po yan. So mag-impok na po tayo ngayong araw bago maggabi dahil asahan mamayang gabi o hindi natin alam ang eksakto bago maghating gabi o starting ng mamayang gabi hanggang madaling araw ay mawawalan daw po tayo ng tubig. Tingnan nyo na lamang yung advisory ni Maynilad kung anong mga lugar ang inaasahang mawawala ng supply ng tubig. At hindi naman tayo nagkamali ng ating pagre-report na once na mas bumaba pa yan, asahan na ang mga rotational cut-off sa supply ng tubig. Kung titingnan natin sa ating monthly graph ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng water level ni Angat Dam. So wala na tayong magagawa, asahan po ang pagpuputol ng schedule ng supply ng tubig sa atin lalo na sa Metro Manila mga poksa. So take note yan. Sa ulat lindol naman, may na-detect na medyo malakas na paglindol pero mukhang sa labas ito ng ating bansa ayon sa aking seismograph. So, hindi naman siya nag-alert dahil pinapakita lamang na malayo ang lokasyon nito. At mula sa data feed ni PBOX, mula kaninang 12 AM, wala pa naman tayo namamataan na medyo maabot ng magnitude 4.0 pataas. Pero kung titignan natin kung anong oras ito, mga bandang 5:38 AM ng madaling araw, nagkaroon ng medyo malakas na lindol. Well, kung sisilipin natin sa International Seismic Network, ayun, nakadetect tayo ng magnitude 5.8 sa may bandang west coast ng Honshu, Japan. So, ito yung na-detect ng aking seismograph, magnitude 5.8 siya. So, kung titingnan mo, makikita pa lamang yung pattern, alam ko na kaagad, bandang Japan po yan, mga po. So, magnitude 5.8, naganap ito, kaninang 5:31 AM, nag-arrive sa amin sa Caloocan, ay magnitude, oras, mga 5:37, mga bandang 5:37 o 5:38 AM ng madaling araw naman sa amin na masagap ng aking seismograph. So, yung pinakamalapit is magnitude 5.8 at ang oras ay 5:31 AM ng madaling araw po yan, mga po. So, yun lang po. At kita-kita naman at yung lalim niya ay 4.8 kilometer lamang. So, napakababaw. Kaya ramdam na ramdam yung pagyanig hanggang dito sa Pilipinas na na-detect ng aking seismometer. So, payo lamang ang na-detect ng aking seismometer, i-update ko na lamang dito sa aking latest wake-up capture
para meron tayong latest na calculated magnitude mula sa aking seismometer. Pero sa data Philippine so far, wala naman tayong namamataan na mas malalakas na paglindol. Ngayon, kung sisilipin natin yung historical earthquakes for the month of June, yan yung historical earthquakes natin. Tingnan natin, nakakailan na kaagad. Paabot na kaagad sa 104 na total earthquakes na mga folks. 102 dito is magnitude 2.0 pataas. At dadalawa pa lamang ang magnitude 4.0 pataas. So, medyo konti pa at hindi pa naman umaabot ng mahigit sa 200. So, yun lamang at papansinin natin dito as mas yanigin pa rin talaga ang Surigao del Sur at ilang bahagi ng Eastern Visayas area. So, patuloy pa rin mag-iingat, lalo na sa kababayan natin sa Silangan at bandang Davao Region sa Mindanao. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, June 3, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 3, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website www.timoweather.com para sa mga pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Typically, mga maalinsangan lang naman kasi ang typical na maranasan natin. Medyo gloomy, overcast at haze. At visit lamang din sa amin sa aking website din para sa gusto malaman ang dynamic real-time mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.